Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi mo ng Happy Easter. Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Thank you very much po sa pag-invite sa akin. At nagulat po ako kasi napakalapit lang nito sa aming bahay. Ako po ay taga 116 Dangay Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City. Sa likod nyo lang po ang bahay namin. But I am a parish priest already ng St. Joseph Shrine sa napakatahimik na lugar ng Aurora Boulevard. At nagkataon ng pinakamagaling naming singer sa buong universe na si Kuya Leo ay siyang nag-invite po sa akin ngayong Lunes na day off dapat ng mga parish priest para mag-talk po sa inyong saglit tungkol sa napakagandang imahe ng muling nabuhay na Panginoon. Kung narinig niyo po ang Ebanghelyo, ang reading, ang Gospel, the Lord is the Good Shepherd. This is very important. Kung muli kang bubuhayin, ano nga ba ang gusto mong maging? Each Sunday of Easter, pinapakilala ng Panginoon kung sino siya. I am the divine mercy. I am for my friends, the apostles. I am the good shepherd. I would like to call you again. 3 words na kailangan po nating alalahanin para mabalikan kung mabuting pastol ba talaga ang Panginoon. At sabi din po, iko-connect ko rin po sa aming parokya na tunay naman si San Jose. Kung papaano ito naging tunay sa kanya. Pakiulit po ang aking sasabihin. Listen. Pakiulit po. Nandiyan ba? Pinakita ba? Oh. Walang nag-listen. Oo. Lead. Lay down. 3 letter L po. Yan. Pakipicturean nga, kasi kinopya ko lang po ito kay Bishop nung misa niya. Yan. Bishop, thank you. First is to listen. You say it best when you say nothing at all. Diba? May kantang ganon. You say it best when you say nothing at all. Why we need to listen? Because our God is a quiet God. Because we are in a relationship. Our God came to our life not as a higher being. Totoo naman. Pero He went to our experience. Pumunta siya sa atin para tayong lahat ay madama. Para tayong lahat ay pakinggan. Hindi makakatakas sa Diyos ang iyong karanasan dahil naririnig ka niya at nadarama. Amen. Palakpakan mo nga iyong katangian ng ating mabuting pastol. Because if He is a good shepherd, alam niya na magkakamali talaga yung kanyang mga sheep. Nakakita na po ba kayo ng sheep? Sabi mo sa katabi mo, sheep ka. Parang ang lutong nung iba. Sa mga nakakita na nakapunta na po yata sa ibang, nakakita po ako, talagang bulag pala sila. Ang nakikita lang ng mga tupa ay ang kanilang ilong. Tignan mo yung ilong mo. Tignan mo. Duling yan. Wala nang iba. They have poor eyesight. Kaya, anong meron sila? Pandinig. Ano pang meron sila? Amoy. Ano pang meron sila? Meh. At ang Good Shepherd, naririnig niya at kilala niya para ipaalala sa kanila. At meron din siyang gagawin para makinig.
Kapatid, kapag pinapatahimik ka sa loob ng simbahan o sa pagdarasal, ito'y para imbitahan ka dahil napakaingay na ng mundo at baka hindi mo na narinig ang tibok ng puso mo. Baka may mga naririnig ka ng iba at baka matangay ka. Let Him lead you again. Let Him quietly comfort you and be with you. Sabi ko nga po, ako'y from Project 7, Quezon City. Ang SM, nasaan na ba tayo? Lumaki po yung tatay ko. Paborito ko pong tinapay ay bread. Kayo, anong tinapay nyo? Pero, pumipila kasi si Daddy, kasi nandyan lang kami. Pagpatak ng alas 8, alam niyo na, no? Di ba? Anong oras? Patak ng 8:30 to 9, yung mga inaamag, yun na hindi. Mura na. So yun, talagang yun ang gagawin ng tatay ko. Yun ang ibilihin niya, dala-dalawa. Para sa buong week, hati-hati kami. Pagdating ng Biyernes, napakatigas na nun, pwede mo pang ipanghampas. Pero inabangan ng tatay ko yun. Sa kabila, overpass ulit. Pero I will good shepherd, a good leader, he was first the lamb. First obey. Amen. Sa mga tulog mong katabi to, huwag matigas ang ulo. May paborito pong kanta yung kapatid ko dati nung bata kami. Kantahin natin. Walay ka sa kung bakit ang iyong mukha'y laging wala na, plakado na tong mga to, tulog na tulog. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Ano susunod? Sadya nga bang, mga bata pa yung iba, gumagano. Pagmamahal ay di matatakasan, nais kong, alam niyo naman, kamuli, nais kong, kung pangarap ko'y tatanggapin mo, tan-tan-tan-tan. Ano pa? Ha? Minsan po, bumisita ako sa isang barangay. Nagpapabless sila ng isang room. So, siyempre, pag pari ka, ang turo po sa amin, smile ka lagi. Sa abot ng iyong makakaya, be a good shepherd. Smile. Smile. Pero mahirap po mahirap. So, yun nga, good morning, good morning, good morning po, God bless you, God bless you. May isang babae doon, pag sabi ko sa kanya, God bless you, sabi sa akin,
Tinarayan ako, taas ng kilay, plakado. Ginanong ko ulit siya, good morning. Ganun uli yung reaksyon. Inirapan ako. Na-challenge po talaga ako. God bless you. Ginanong ko po siya. Talagang nakasimangot. Sabi ko, siguro iglesia to. Siguro hindi siya binayaran ng utang. Siguro galit siya sa akin. Ang dami ko ng tanong, nag-judge na nga ako eh. Tapos ang nakakatawa po doon, may nakalagay sa t-shirt niya, tagapamayapa. Ulitin ko ha, tagapamayapa. Tagapamayapa ka? Eh mukha kang mga away. The Lord leads us to His fold para ipaalala sa iyo na yun lagi ang role niya sa buhay mo. Tingin mo hindi niya alam yung mga kasalanan mo? Tingin mo wala siya doon habang ginagawa natin yon? Uy, hindi ganun ang doctrine natin ng Panginoon ha. We were the ones who opted not to include Him, pero lagi siyang nandoon. He's always there. Alam niya na pagod ka. Alam niya na tinamad ka. Alam niya na tulog ka ngayon. Pero alam niya na mahal ka pa rin niya. Para matutunan mong isa sa pinambawi niya sa mundong ito, to offer one's life. The antidote to this life of ours, ang susi para magkaroon ng buhay na masagana at walang hanggan. At paalala din sa ating lahat, sa tuwing tayo ay hindi pinagbibigyan at di maganda ang karanasan, huwag kang titigil sa pagbibigay. Amen. Lay your life. Lay it down. Sacrifice. Tuwing Monday po sa St. Joseph Shrine, ang devotion. So marami pong nagsisimba. May 5 mass po kami every day. Lalo na po pag Monday. So nakadalawang misa na po ako kanina. 6 at saka 6:45. Tapos diretso na po, buti walang traffic. Mamaya may 12 pa, may 6 pa po. At sa mga nagsisimba po doon, ay aircon na po pala ang simbahan namin, St. Joseph. Aircon na. Simbahan nyo, aircon? Kami aircon. Nagpa-aircon po kami kasi nga, ang ingay ng aurora. At pag pumasok ka doon, parang papatahimikin kang saglit at ipapaalala sa iyo, hopefully, at sigurado naman po ako sa dami po na nagsisimba, na hindi ka kailanman nag-iisa. At may image po kami ni St. Joseph dun sa likuran na pwede mong haplusin. At makikita mo dun si St. Joseph, hawak-hawak si Jesus. Parang sinasabi sa atin, hindi lang parang, sinasabi niya talaga, sundan mo si Jesus. May isang nanay po na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, yung anak ko, tuwang-tuwa po sa inyo. Sabi ko, bakit po? Basta Father, pag nakikita niya kayo, tuwang-tuwa siya. Pwede po ba magpa-picture? So nagpa-picture po yung bata. Tapos, ayaw niya pa nga lumapit sa akin, yung nahihiyang bata. Na, picture, hindi. Tapos lumapit, nagpa-picture.
Tapos, Father, may sasabihin po ako. So, nagbend ako, tinanong niya, Father, sabi niya, Father, tuwang-tuwa po ako sa inyo. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko rin maalam eh. Para ma-maintain ko naman, para hindi mukhang bad trip sa ibang tao, di ba? Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng bata. Father, hawak mo ang beat. Hindi na gets nung iba, hindi alam yung kanta. Oo. Yun po yung uso ngayon na sayaw. Hawak mo ang beat. Tapos gumanong-ganon yung bata sa akin. Parang kanina kayo habang sumasayaw. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam eh. But for some reason, napangiti ko siya. Ang nagpangiti kay San Jose ay isang salita lang. Although sasabihin natin si San Jose, wala siyang ibang sinunod. Wala siyang salita, di ba? Sinabi sa kanya, he was a quiet saint. Wala naman talaga siyang sinabi sa Bible. Pero meron akong siguradong sinabi niya. Isang salita lang. At nakasabi naman yun sa Bible kung sino. You shall name him Jesus. Wala nang iba. Bakit tayo ang bilis sumuko? Bakit ang bilis nating mawalan ng pag-asa? Dahil nakalimutan natin yung pinaglaban tayo hanggang kamatayan at bumalik ulit para sabihin, I am your good shepherd. Lord, lead me again. Lord, may I lay my life once more. Lord, salamat. Nakikinig ka pa. Makinig din po sana ako. Kayo, ang buong buhay ko. Amen. Pakiulit nga po. Listen, lead, lay down. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As part of laying down, dahil aircon nga po yung simbahan namin, ang mahal po ng kuryente. Kaya naka-device po kami ng paraan, pero nagpapasalamat po ako para i-promote si Saint Joseph, the breadwinner. Kaya ang ginawa po namin, meron po kaming bread ni Saint Joseph. Ang tawag po namin, Pan de San Jose. Yan. Kaso konti lang po yung daladala ko, at pasensya na po kayo. At yung Pan de San Jose po, sana sa makakakain, mapaalala sa inyo of being a breadwinner. Tulad ni San Jose, nag-alay para kay Jesus. Na-imagine niyo si Saint Joseph, binilhan niya ng tinapay si Jesus, na later on, magiging bread of life natin. Di ba? Para ipaalala na lahat ng bigay mo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung binibigay mo. Offer mo lang sa Kanya. Kahit na nagdududa ka nga sa mga binibigyan mo eh, na paulit-ulit, nakakapagod din magbigay, di ba? Pero ialay mo in His name, just like Saint Joseph. And you'll see, slowly, you will heal. Dahan-dahan, He will lead you. Dahan-dahan, He will give again and again His life for you.
Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.